student, manatiling nakatayo dahil ang araw na ito ay umpisahan natin sa pagdarasal. Abigail, maaari mo bang pangunahan ang ating pagdarasal? Amen. Ayan. Bago kayo magsiupo ay pakipulot muna ang mga kalat sa ilalim ng inyong mga upuan at gilid nito. Pakitapon na rin ito sa tamang tapunan. Nakaupo na ba ang lahat? Ayan. Yes, Tony, may lumiban ba sa ating klase? Mahusay, walang lumiban sa atin ngayon. Alam ko na interesado kayo sa ating susunod na talakayin. Pero bago yan ay magkakaroon muna tayo ng kaunting pagbabalik aral. Ano nga ba ang teoryang napag-aralan natin kahapon? Dale? Mahusay ang continental drift theory. At ano naman ang tawag sa kontinenteng buo o hindi pa naghihiwa-hiwalay? Rosemary? Mahusay ang Pangaea. Ngayon naman, ano nga ba ang isang kontinente? Carlos? Magaling, ang kontinente ay isang malaking pulo na binubuo ng mga bansa. Tunay nga talagang nakinig kayo sa ating talakayan kahapon. Bigyan nyo ng 3 palakpak ang inyong mga sarili. Ngayon naman, may inihanda akong isang laro. Gusto nyo bang maglaro? Ayan, gusto nyo maglaro? Ang larong ito ay tinatawag kong konseptong nais ko, hulaan mo. Ayan. Dito sa larong ito ay may mga magugulong letra. At inyo namang aayusin o tutukuyin kung ano nga ba ang tinutukoy nito. Ang klase natin ay hatiin ko sa 2 grupo. Ang unang grupo at pangalawang grupo. Kapag kayo ay may sagot na unang grupo, magtataas ng kamay at sasabihin ang tunog na kwak-kwak. At ang pangalawang grupo naman, magtataas rin ng kamay at sasabihin ng tunog na oink-oink. Ngayon naman, ay paunahan lamang ito. At pipili ako kung sino ang may magbibigay ng sagot. Pataasan ito ng puntos at kung sino ang may pinakamataas na puntos ay magkakaroon ng karagdagang puntos sa ating aktibidad mamaya. Gusto nyo ba yon? Lahat ba ay handa na? Ayan, tayo ay mag-uumpisa na. Unang numero. Unang grupo, ano ang inyong sagot? Mahusay ang kontinente, unang puntos sa unang grupo. Bumawi kayo, pangalawang grupo. Pangalawa, unang grupo ulit ang nauna. Ano ang sagot nyo? Europe, mahusay. Pangalawang puntos sa unang grupo. Maghintay sa pangatlo. Pangalawang grupo, ano ang inyong sagot? Africa, mahusay. At pang-apat. Pangalawang grupo, ano ang sagot nyo? Antarctica, mahusay. Panglima naman. Unang grupo, Australia, mahusay. Pang-anim. Unang grupo ulit ang nauna, anong sagot nyo? North America, magaling. Panghuli. Pangalawang grupo, mahusay ang South America. Mahusay. Sino sa tingin nyo ang nanalo? Ang nanalo ay ang unang grupo. Kayo ay may puntos mamaya sa ating aktibidad. Ito ay idadagdag ko na lamang. Ngayon,
Sino ang may ideya kung ano nga ba ang ating tatalakayin ngayong araw base sa ating ginawang aktibidad? Rose Bachar, ang kontinente, ang mga kontinente, mahusay. Ito ang ating paksa ngayong araw. Ayan. Sino nga ba ang may ideya kung ano ang ating paksa ngayong araw? O ang 7 kontinente? Sino? Gistoni? Magaling. Nabanggit niya ang 7 kontinente. Mahusay ka, ha? Ang 7 kontinente natin, uulitin ko ang kanyang sinabi. Narito ang Asia, Australia, Antarctica, Africa, Europe, South America, at North America. Ayan ang ating 7 kontinente na pag-aaralan ngayong araw. Ngayon, umpisahan ko sa kontinenteng Asia. Pakibasa. Sabay-sabay. Maraming salamat. Ang Asia ay ang pinakamalaking kontinente sa daigdig. Ang sukat nito ay mas malaki pa sa pinagsamang lupain ng North America at South America. Dito sa kontinenteng ito, matatagpuan natin ang bansang China na may pinakamalaking populasyon sa buong mundo. Narito rin ang Mount Everest na pinakamalaking kabundukan sa buong mundo. Ito ay nakalokasyon sa pagitan ng China at Nepal. Malinaw ba kung ano ang kontinente natin ng Asia? Ayan. Sunod naman ang kontinenteng Africa. Pakibasa. Ayan. Maraming salamat. Pangalawa sa pinakamalaki at pangalawa rin sa pinakamalaking populasyon. Mayroon itong malaking supply ng ginto at diamante. Dito rin matatagpuan ang Nile River na pinakamalaki o pinakamahabang ilog sa buong mundo. Ito ay nagmumula sa bansang Egypt hanggang sa bansang Burundi. Malinaw ba? Ayan, nakikita ba dyan sa likod? Ayan. Narito din ang Sahara Desert na pinakamalaking disyerto sa buong mundo. Ang pangatlong kontinente naman ay ang North America. Pakibasa. Maraming salamat. North America, pangatlo sa pinakamalaking kontinente. May hugis na malaking tatsulok na misulang pinilasan o napunit sa dalawang bahagi. Kung mapapansin nyo, dito ang North America. Ito ay ang North America. Mistula siyang isang tatsulok, ngunit parang may punit sa kanyang gilid. Dito matatagpuan ang Rocky Mountain na pinakamahabang kabundukan. Pati na rin ang Appalachian Mountain na mistulang na ito ang dalawang pinakamahabang kabundukan. Sunod naman na kontinente, ang South America. Pakibasa. Maraming salamat. South America, pang-apat sa pinakamalaking kontinente, hugis nito ay tatsulok na unti-unting nagiging patulis. Kung mapapansin nyo, ito ang South America. Mukha ba siyang tatsulok? Ayan, paunti-unti na siyang nagiging patulis. At dito natin matatagpuan ang Andes Mountain na
bumabalot sa o sumasakop sa kabuuang baybayin ng South America. Kung makikita nyo ay magmula dulo hanggang dulo ay sinasakop ng Andes Mountain. Sunod na kontinente naman ay ang Antarctica. Pakibasa ulit. Maraming salamat. Ikalima sa pinakamalaking kontinente at tanging kontinente natatakpan ng yelo na umaabot sa 2 kilometro. Ito lamang ang kontinenteng binabalutan ng yelo. Dito sa kontinenteng ito ay walang naninirahan. Ang tanging naninirahan lamang o ang tanging pupunta lamang ay ang mga siyentistang nagsasagawa ng pag-aaral dito sa kontinenteng ito. Ngunit kahit walang naninirahan sa kontinenteng ito ay sagana naman sila sa mga isda o mammal. Narito ang blue whale, sperm whale, humpback whale, orca, leopard seal, crab-eater seal, southern elephant seal, and rose seal. Ito ay ilan lamang sa mga natatanging isda o mga mammal doon sa kontinenteng ito. Sunod naman ay ang Europe. Pakibasa. Pang-anim sa mga kontinente at ika-4 lang ang laki sa kalupaan ng Asya. Kung mapapansin nyo, ay ang Europe ay ka-4 lang ang sukat nito kumpara sa Asya. Dito sa Europe ay matatagpuan natin ang headquarter church ng mga Katoliko. Dito matatagpuan ang mga pope na kanilang tinatawag. Ito ay matatagpuan sa Rome's Vatican City. Ngayon naman ang panghuling kontinente. Australia. Pakibasa. Maraming salamat. Australia, pinakamaliit o pang-7 sa kontinente. Maraming bukod-tanging species ng hayop at halaman na dito lang matatagpuan. Kahit ito ay ang pinakamaliit na kontinente, marami namang mga bukod-tangi o mga species at hayop na matatagpuan rito. Kabilang na rito ang mga dingo, dugong, red kangaroo, common wombat, short-breed echidna, Tasmanian devil, and koala. Itong mga ito ay sa kontinenteng Australia nyo lang matatagpuan. Doon natatapos ang 7 kontinente. Ngayon naman, nakinig ba ang lahat? Ayan. Ngayon, titingnan ko kung nakinig ba ang lahat. Sinong nakakaalam kung ano ang kontinenteng pinabalot ng yelo? Maeve? Ang Antarctica, mahusay. Tunay ngang nakinig ka sa aking talakayan kanina. Ngayon naman, ano naman ang pinakamalaking kontinente? Sino may alam? Just Tony? Mahusay ang Asya. Nakinig nga talaga siya. Ngayon naman, ano naman ang pinakamaliit na kontinenteng ating napag-aralan? Mahusay ang Australia. At ano naman ang tawag sa pinakamalaking disyerto sa buong mundo? Joyce? Ang Sahara Desert. Mahusay. Tunay na nakinig kayo dyan sa ating talakayan. Ngayon naman, may inihanda akong isang aktibidad upang masukat ang inyong pakikinig. Dito nyo mapapatunayan ang inyong utak
kung kayo nga talaga ay nakinig. Maglabas kayo ng isang malinis na papel. Itong aktibidad na ito ay tinatawag kong 3 salita sa isa. Dito may makikita kayong 3 salita at hulaan nyo o tutukuyin nyo kung ano mga bang kontinente sila napapabilang. Unang numero, Nile River, Sahara Desert, Ginto at Diamante. Sa tingin nyo, ano nga bang kontinente sila napapabilang? Wag sasabihin ng sagot ng malakas. Isulat sa inyong papel ang kasagutan. Magsagot na. Mag-focus lamang sa inyong mga papel. Tapos na ba ang lahat? Kung gayon, pakipasa na ang papel mula likod papunta sa harap. Ayan. Ngayon naman, para sa inyong hakbang aralin ay pakisulat ang sumusunod. Magkaroon ng saliksik. Isulat ito sa inyong kwaderno. Magkaroon ng pananaliksik sa bawat kontinente kung ano ang mga natatanging nagsusulat ba? Nakakasunod ba? Ayan. Isulat. Magsaliksik ng pag-aaral kung ano ang mga natatanging bansa sa bawat kontinente. At isulat ito kung bakit. Tapos na ba ang lahat? Ayan. Pakitago na ang inyong mga kagamitan. Tumayo na at ako ay magpapaalam na. Paalam na sa